Yun, meron na naman tayong content ngayon guys, dahil yung ate ko ay nakisuyo sa atin na gawin itong kanyang pinto. Mapapansin nyo, ayan, baka lang ating kinabit kasi yung dati niyang pinto, yung dati niyang hamba, inanay. Ayan, napakarami kasing anay dyan sa lugar namin. Kaya naisipan ko, total, mahirap nang ibalik yung dati, gawin na natin na bakal itong hamba. Yan, gumamit tayo dyan ng 1x3 na tubular. Tapos wineld na lang natin yung sa gilid. Nagbaon tayo ng mga concrete nail, no? Yung concrete nail na yon, mga mahaba yon. So nagbarena muna tayo gamit ang ating mahiwagang barena bago natin binaon yung pako. At syempre kung makikita nyo guys, itong pinto pinuputol ko yan kasi malaki. Tsaka para magamit yan, magkasya rin sa pinto ng aking ate. Dahil yung pinto niya, ewan ko, pang 20 yata yung pinto na yun eh. Ang liit. Tapos yung pinagtabasan niyan, mapapansin nyo, yung pinagtabasan niyan sa may taas, dinugtong ko siya dun sa ilalim kasi pag kinat nyo yung pinto na yan, naghiwa-hiwala yung panel niyan, yung mga parang panel yan, di ba? So ikinabit ko yung pinagtabasan ko sa taas sa ilalim para malakuli siya. At syempre binarena na rin natin, gumamit tayo dyan ng mga mahabang screw para siguradong matibay. Yung ganitong pinto guys, solid to. Ito yung mga gawa sa mga mahogany. Kaya mas matibay ito compared dun sa mga plywood na pinto. Yan, syempre pagka nagtabas tayo niyan, ang kailangan natin dyan circular. So pag nilagari natin yan, aabutin tayo ng siyam-siyam dyan. Yan, mapapansin nyo kung natapos ko siyang lagariin o gamitan ng power saw, ayan, nakita nyo lumiit na yung pinto. Ayan yung panel nya, makikita nyo yung design nya, buo pa rin. Ba, nagawa naman natin ang paraan para magkasya dyan sa pinto. Kasi yung pinto nya maliit talaga. Tingnan nyo, halos pantay ko nga lang, oh. Mataas lang sa akin ng konti. Eh hindi ko naman na maano to, matibag. Kasi pag tinibag mo yung ibabaw niyan, guguho yung ano kasi wala nang header eh. Tapos after natin may kabit yung pinto, syempre, para maging kompleto yan, lalagyan natin yan ng doorknob. At syempre, bago tayo makapagbutas ng doorknob, kailangan natin ng mahiwagang barena. At yan na nga, dahil sa napakasipag natin, inabot na tayo ng gabi kakabit nyan. Yan, yung ginamit pala natin dyan na doorknob, yung level type lang, yung hindi siya bilog, paba. Tapos tinutornilyo lang yan kasi mas madaling ikabit dyan eh, compared dun sa parang nilalak mo sa may loob. Ito, itutornilyo mo lang yan. Pagsasalpakin mo lang yung dalawa, tapos itutornilyo. Kaya nga, ito yung mga kadalasan ginagamit sa mga pinto. At yan na nga, kinabukasan yan. Kaya kita nyo naman, araw na naman. Kinabukasan na naman yan. So tinatesting na natin yung lock dito kung mubra ba talaga. At syempre sa awa naman ng Diyos at dahil sa napakagaling ng ating skills, pwede ba ilayo mo sa akin to? ay kabit natin yan. Syempre nagbutas tayo din sa bakal, gumamit tayo ng grinder. Tapos yung pinaka-lock nya doon, i-wineld na lang natin para siguradong matibay kasi pahirapan na pakabitin yung screw dyan. At yan, tinetesting na natin yung susi kung gumagana naman at smooth naman ang ating pagkakatirada rito. Kaya guys, napakadali lang naman mag DIY ng pagkakabit ng pinto basta meron kang gamit at saka matyaga ka lang. So ayan ang ating video for today. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood. Please follow our page and please like, share and subscribe sa ating YouTube channel. Bye bye!